Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong approved repair dito, 39396. Dito 5133. Ito po yung rotary hammer mga kabay na old model. Ayan. 3 mode po ito, may drill, may hammer, tsaka may chipping. So ang papalitan dito mga kabay, armature. Ito po yung armature niya. Cord protector, tsaka yung kanyang carbon brush. So tara mga kabay, samahan nyo ako, kakabit natin. So ayan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. So tatanggalin na po natin yung carbon brush. Ayan. Tapos yung kanyang armature. Ayan. So may lock po siya sa armature mga kabay, dalawang screw. Ayan, so tatanggalin po yun. Ayan. Tapos sugutin nyo na po. Yan. So madali lang po magkabit nito mga kabay dahil buo na nga po siya. Wala ka nang kakalasin na bearing. Kung ano pa man. Ayan. Direkta salpa ka na. Yan. Lalagay nyo lang dyan mga kabay. Tapos syempre yung kanyang armature. Siguraduhin nyo na lapat yung flange nya bago nyo ikabit yung kanyang screw para hindi po siya mahatak. Ayan. Bakit matigas? So matigas siya mga kabay. Kailangan nating i-adjust kung bakit siya matigas. Dapat malambot siya. So tatanggalin natin ulit. Yun, hindi lang yata hindi siya naka-align. Yun, matigas talaga siya. So hugutin natin ulit mga kabay kung bakit siya matigas. So yan mga kabay, tinanggal ko po yung flange nung luma. So meron po siyang ganito. Ayan. Hindi katulad nung bago. Ayan, wala po siya. So nakalas na, kaya pala maluwag siya mga kabay. So okay naman to mga kabay yung luma. So ito na lang ikakabit ko pabalik. Ayan. Imbis yung bago, yung luma na ang gagamitin nating flange. Dahil baka sa type 2 siguro to mga kabay. Ayan, pares lang naman sila ng armature. So yan mga kabay. Natagalan ako mga kabay dahil nalaglag yung bearing. So yun ay kakabit ko. Tingnan natin kung lalambot siya. Ngayon i-screw natin. Ayun mga kabay, malambot siya. Hindi siya katulad nung itong flange na to ang kinabit ko, yung bago, matigas. Dahil kumakalso po siya mga kabay. Ito sakto lang siya. Ayan. Tapos meron din siyang washer, yung bagong armature. Ayan, meron siyang washer sa ibabaw. So tinanggal ko na lang dahil yung original na nakakabit ay walang washer. So okay na siya mga kabay, sasalpak natin. Sleeve nandyan. So yan na mga kabay. Haba ng cord nito. Tapos kakalasin din pala natin yung kanyang cord dahil kakabit natin yung kanyang cord protector. So ang pagtanggal nito mga kabay, yung sa switch, ayan, yung wire ng switch mga kabay, nakasuksok lang din po ito.
Ayan, gagamit lang kayo ng maliit na pangtusok. Sisikwatin nyo lang para mabunot yung kanyang wire. Ayan. So tatanggalin natin yung kanyang lumang cord protector. Papalit natin yung bago. Tingnan natin kung sakto. Ayan, pwede. Tapos pagbalik mga kabay, ayan, tutusok nyo lang yung wire. Ayan, ganun din po sa kabila. Tutusok mo lang. Ayan, hindi na po yan mabubunot. Tapos syempre yung bagong carbon niya mga kabay, dahil iba po yung kinabit. Ayan, gamit po tayo ng long nose mga kabay para mabunot po natin. Ay, shabulok. Hininang niya pala ito mga kabay. Nakahinang siya. Sa kabila ay hindi sa kabila. Yung kabila lang mga kabay ang nakahinang. So lalagay po natin yung bagong carbon. Yung haba ng carbon. So puputulan natin mga kabay dahil masyadong mahaba. Ayan. So yan mga kabay, hihinangin ko lang po yung kabila. Pero puputulin ko rin yung sa kabilang carbon. So ayan, konti lang naman po nabawas. Tapos tanggalin natin yung lumang carbon niya na hininang niya rito. Ayan. Kaya hininang niya mga kabay dahil yung carbon na kinabit niya wala pong terminal yung kabila. So akala ko kaya hininang niya dahil wala na pong pagkakabitan. So may terminal po. Nandyan pa. Nga lang yung carbon ang walang terminal. Ayan o. So naikabit ko na mga kabay. Lalagay na lang natin sa mismong brass holder. Yun. Siyempre, ayos natin yung kanyang reverse. Ayan. Nabunot yung kanyang terminal. So, babalik lang natin mga kabay. Ayan. So, yan mga kabay, nakabit ko na po. So, bago natin isara mga kabay, titesting muna natin kung gagana. So okay po yung kinabit natin mga kabay na armature tsaka carbon. So binawasan ko lang yung carbon niya dahil masyadong mahaba. So maaring doon yun sa type 2 na modelo mga kabay dahil mahaba siya. So lalagay na natin yung cord clamp niya mga kabay para hindi po mabunot yung kanyang wire. Ayan. So yan na mga kabay, nakakabit ko na. So lalagay na natin yung takip. Ito po. Ayan. So lagay natin yung kanyang screw. So sa mga gustong magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So testing natin ulit. So naka-reverse siya, forward. Forward. So yun mga kabay, nakabit ko na po siya, okay na siya. So ang pinalitan lang natin ay yung kanyang armature at carbon brass. So maraming salamat mga kabay sa
nanonood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman pwedeng subscribe nyo po itong aking YouTube account na ito. Hindi ko pala na-testing yung chipping. Gumagana po yung chipping. Hammer, tsaka drill. So yan lang mga kabay, maraming salamat. Bye bye.